Nakakuha ang PXP Energy Corporation at ang mga partner nito ng bagong petroleum service contract mula sa gobyerno para sa isang offshore area sa Northwest Palawan, partikular ang SC-91 na sumasaklaw sa lumang SC-6B, Cadlao Oil Field. Ito ay magpapalakas sa presensya ng kumpanya sa pag-explore ng langis at gas sa bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang PXP Energy Corporation, sa pamamagitan ng subsidiary nitong Forum Energy Philippines Corporation, FEPCO, ay naging bahagi ng isang konsorsyum na nakakuha ng bagong Service Contract No. 9171 para sa muling pagbuo ng Cadlao Oil Field sa Northwest Palawan. Sakop nito ang humigit kumulang 103,034 na ektarya sa Northwest Palawan Basin, papalitan nito ang SC-6B na napaso noong February 2024. Muling buhayin ang Cadlao Oil Field na dating nag-produce ng 11.2 milyong bariles ng langis mula 1981 hanggang 1991, target ng konsorsyum na makuha ang tinatayang 6.2 milyong bariles ng Attic Oil o mga natirang langis na hindi nakuha dati. Bahagi ito ng plano ng gobyerno na palakasin ang energy security at bawasan ang pagdepende sa imported na crudo. Noong January 2026, nakakuha rin sila ng bagong kontrata para ituloy ang produksyon sa Gallup Oil Field, isang bagong exploration deal sa Northwest Palawan na nakuha noong huling bahagi ng 2025. Noong July 2024, isinuko ng PXP ang Linapakan Block, SC-74 sa Palawan dahil wala silang nakitang sapat na potensyal para sa drilling. Ang Gallup Field ay isa sa mga pangunahing lokal na pinagkukunan ng langis sa bansa mula pa noong 2008, layunin ng bagong kontrata na mapahaba ang buhay ng field at ma-maximize ang natitirang resources nito. Inamin ng PXP Energy na ang Gallup ay isang mature and depleting field, o isang lumang oil field na paunti na ang nakukuhang langis. Sa kasalukuyan, gumagawa ang field ng humigit kumulang 1,000 hanggang 1,200 barrels ng langis bawat araw mula sa dalawang natitirang wells, Gallup 5 at Gallup 6. Ang Attic Oil ay tumutukoy sa malaking volume ng crudo na naiwan sa pinakamataas na bahagi, crest, ng isang reservoir o oil trap na hindi nakuha ng mga karaniwang produksyon na balon. Ito ay matatagpuan sa itaas ng pinakamataas na produktibong balon, updip, at madalas na nakukulong dahil sa istruktura ng bato o fault. Nabubuo ang Attic Oil kapag ang oil-water contact, ang hangganan ng tubig at langis, ay tumataas sa proseso ng pagkuha ng langis, production, na nagtutulak sa langis pataas hanggang sa matrap ito sa pinakatuktok na bahagi kung saan hindi na ito maabot ng mga kasalukuyang balon. Ang Attic Oil ay itinuturing na mahalagang mapagkukunan ng bypassed oil o natitirang langis sa mga matatandang oil field, brown fields, dahil mahirap itong kunin ng vertical wells, gumagamit ng mga makabagong teknik tulad ng horizontal drilling o gas injection upang mapababa ang langis at makuha ito. Samantala, ang mga bagong tuklas ay inaasahang magpapahaba ng buhay ng malampayan ng 6 na taon, na tumutulong upang maiwasan ang maagang kakulangan sa enerhiya sa Luzon. Ang pagunlad sa area na ito, Malampaya Phase 4 ay pinamumunuan ng Prime Energy, kumpanya ni Enrique Razon, at naglalayong bawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na liquefied natural gas, LNG, na mas mahal. Ang lokal na gas mula sa Malampaya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 na piso at 80 sentimos bawat kilowatt-hour, kumpara sa imported LNG na nasa 10 piso at 30 sentimos bawat kilowatt-hour. Ang pagtuklas ay nagpapalakas sa domestic gas supply,
na nagbibigay ng matatag na enerhiya sa gitna ng mga conflict sa Middle East at pabago-bagong presyo sa global market, binigyang diin ng DOE na ang mga bagong drilling ay pinamunuan ng mga Pilipino. Ang Sampaguita Gas Field ay matatagpuan sa Recto Bank, SC-72, na hiwalay sa Malampaya, bagamat ang focus ng gobyerno sa simula ng 2026 na ay ang mabilis na produksyon sa Malampaya Phase 4, nananatiling target ang pagdevelop sa Sampaguita bilang mas malaking reserba, tinatayang 3.1 trillion cubic feet, sa kabila ng hamon sa West Philippine Sea. Sa pangkalahatan, April 2026 ang kritikal na panahon kung saan ang Pilipinas ay nagsasagawa ng agresibong pag-drill upang palawigin ang indigenous gas production. Noong October 2025, naglabas ang gobyerno ng 8 bagong PSCs, na nagkakahalaga ng $207 milyon, sakop ng eksplorasyon ng mga lugar sa Palawan, Sulu, Cagayan, Cebu, at Central Luzon. Sinisikap ng Department of Energy na gawing mas investor-friendly ang mga batas para mas maraming kumpanya ang sumubok mag-explore sa bansa. Habang naghahanap ng langis, isinusulong din ng renewable energy gaya ng solar, wind, at geothermal upang unti-unting mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels na nagpapataas ng polusyon at presyo. Sa madaling salita, ang exploration ay long-term solution ng gobyerno para hindi tayo laging talo tuwing tumataas ang presyo ng gasolina sa labas ng bansa. Aktibong nagsasagawa ang Pilipinas ng mga hakbang para sa eksplorasyon ng native hydrogen o natural na hydrogen gas, na itinuturing na bagong mapagkukunan ng malinis na energy sa bansa. Ang Department of Energy ay nagpapatupad na ng mga survey at naghahanda para sa paggawad ng mga service contract upang pag-aralan ang potensyal nito.